po ba mga kababayan, eto na, yung sinasabi natin na kung saan talagang sa ginagawa po ni na Alputera ay ipinapahamak na po nila eto pong si Digong mga kababayan. Dahil nga alam natin na sa kagustuhang matulungan ni Al-RY aka Small Boy, eto pong si Digong sa pamamagitan ni Alputera mukha pong napapasama ata. Dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, kanina galit na galit eto pong si Maharlika na nag-post patungkol po sa ginawang kapalpakan at pagpapahamak daw po kay Digong dito daw pong grupo nitong si Alputera. Dahil kung babasahin po natin itong nakita nating balita, galing po sa Abante Tunay na Tabloidista, sabi po dito mga kababayan, yun daw pong van na ginamit daw po sa signature caravan ng mga supporter ni Digong, hindi daw po rehistrado. So ngayon, bakit mga kababayan nasabing hindi rehistrado? So basahin po natin ang nilalaman nito pong balita. Sabi po dito, posibleng expired na ang rehistro ng isang van na ginagamit sa isinasagawang signature campaign para ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinagawa ang kampanya sa lungsod ng Maynila noong Enero 11 na may panawagan sa justice, compassion, and timely action kaugnay ng pagkaka-aresto daw po dito kay Digonggong. Ayon daw po sa exclusive report ni Charmaine Abong na nakalap ng Abante, ang impormasyon mula sa talaan ng Land Transportation Office or etong LTO na nakarehistro ang naturang sasakyan na may plakang PYF 560 sa pangalan ni Jasmine Aquendao or Egan mga kababayan. Egan, ibig sabihin, nakarehistro po yung sasakyan na ginagamit kay Alputera. Kaya alam naman po natin na ito pong si Jasmine Egan, yan po yung tinutukoy ni Maharlika na si Alputera at ang nasa likod po niyan ay walang iba kung hindi itong si Al-RY. Na kung saan itong si Al-RY yung dumidikit-dikit sa First Family, kay First Lady, pero at the same time, tinutulungan ng palihimang kampo ni Duterte sa pamamagitan nito pong si Alputera mga kababayan. So ngayon, yun daw po palang sasakyan mga kababayan nakarehistro daw po sa pangalan nitong si Alputera. So sabi pa dito, ito pa daw, nairehistro umano dapat ang van noong buwan ng Oktubre 2025 dahil 0 ang huling numero ng plaka, ngunit lumabas sa LTO record na hindi pa ito nai-renew hanggang nitong Enero 2026. Ibig sabihin, expired po o paso yung rehistrado nung sasakyan na ginagamit po nila para mangalap ng perma. Sabi pa dito mga kababayan, ibig sabihin daw, batay sa tala ng LTO, ay mahigit 2 buwan ng paso ang rehistro ng sasakyan. Ginagamit ang van sa signature campaign na layunin umanong hikayatin ang Korte Suprema na umaksyon sa mga petisyon kaugnay kay Duterte na ipinagtanggol ng due process at jurisdiction mga kababayan at tiyaking ligtas na pagbabalik sa bansa ni Duterte na kasalukuyang nasa kustudiya ng International Criminal Court ICC. Bukas naman ang abante sa pahayag mula daw po sa organizer ng caravan o sa may-ari ng sasakyan tungkol sa nasabing issue. Akala ko ba mga kababayan, akala ko ba etong si Alputera talagang sumusunod sa batas? Kasi nga humihiling sila ng due process. Bakit yung sasakyan po nilang ginagamit? Paso ang rehistro mga kababayan at hindi po nakarehistrado. So ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Maharlika kanina, saglip na makakatulong pa para kay Digong etong si Alputera, mukha po atang napapasama pa ito pong si Alputera dahil po sa ginagawa, mga kababayan, sa totoo lang, nito pong sina Al-RY at saka po nitong mga kasamahan po nito, mga kababayan, sa pamamagitan ni Alputera, mukha po atang mapapasama pa itong si Digong. Diba? Sinasabi nila, sumusunod sila sa due process pero yung kanilang sasakyan na ginagamit hindi na nakarehistro. Ibig sabihin, labag na po sa batas yung ginagawa po nilang paggamit doon sa kanilang sasakyan. Dahil nga, hindi na po nakarehistro. Kaya tama lang din yung sinasabi ni Maharlika na yung kampo ni Alputera at yung si Al-RY ang magpapahamak po kay Digong. So yan yung isang patunay mga kababayan na ito po talaga mga didisit ito, hindi po nag-iisip. Basta lang sugod ng sugod, na akala mo naman malaki ang maiitulong kay Duterte pero deep inside, saglip na nakakatulong, nakakapagpasama pa dito po kay Digong. So ang isa pa dyan mga kababayan, ito pa.
ma-high blood po kayo dito sa sunod yung mapapanood. Dahil nga meron pong isang netizen na galing po dito kay Dimple Remoto na kung saan mga kababayan nag-post daw ng patungkol po dito sa plastic daw po na bigas at ang sinisisi po niya si PBBM at yung gobyerno ni PBBM. So ngayon eto pakinggan po natin kasi sabi po dito kaya pala po nagsasakita ng mga tiyan ng mga bata ngayon at ng mga pamangkin ko. Di po namin akalain kakain pala kami ng plastic daw po na kanin. Dahil yung binili daw po nilang bigas, plastic daw po mga kababayan. So eto, panoorin muna natin. Ngayon lang po namin na-realize na ang binibili pala naming bigas ay peke na pala. Tignan niyo po. Kaya pala ilang araw nang nagsasakita ng mga tiyan ng mga bata. Ito po yung bigas, oh. Hindi po dumidikit sa daliri. Ang cute nung kuko. Ang cute nung kuko mga kababayan. Oh. Wala pong dikit sa daliri yan. Oh, kita nyo, dumidikit po sa daliri. Bagong lutong bigas siya, mainit pa yan. Tignan niyo po. Kung paano ang peking bigas pa kayo. May sarili naman tayong Peki daw yung bigas ha. ano yan ako mga tutok mo. Ah. Grabe, dumi ng Ang kamay gobyerno no? natin papatayin tayo May sarili naman tayo Alam nyo mga kababayan, kaya siguro nasakit yung tiyan nila kasi marumi yung kamay nila. pala yan Tapos sabi ng mga din sila Morty. Ayan, peki daw po yung bigas na yan. Ang bigas. At inahayaang pumasok din dito sa Pilipinas. Ganyan yung sinasabi ha. May isa tayo na sana biktima no? Sunugin Ayan mo. po. Ayan po ang bigas. Ah, tingnan nyo. Na nakakain ng mga bata ngayon. Kaya nagsasakitan ng mga tiyan. Sing light Kaya pala may mga bagong labas na mura. Siguro yung pinaparinggan nila dito ng mga bagong labas na mura, yun po yung 20 pesos na bigas mga kababayan at yung iba pa na mga murang bigas. So parang gusto po nilang palabasin dito na yun po ay plastic at peke yung bigas. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Tumutunog oh. Tumutunog daw yung Amoy bigas. plastic po ang amoy. May plastic nga? Hindi po amoy bigas. Nasusunog po siya. Wow, baliwalain yan. At ito pa po ang pinakamaganda dyan. Oh. May ganyan yung sasabihin. Oh. Pwede ka na po mag-jacks. Kawawa. Lumiyagi sa sa Kawawa kay Bongbong Marcos. Mabibidyo ang ba? Kawawa daw po kay Bongbong Marcos. So, yan yung sabi Kawawa kay Bongbong Marcos. Tapos sinabi pa dito na sila daw po ay uutasin ng gobyerno. Yung sakit ng... diyan. Video mo nang mabuti.
Dito. Ah, ay, Yun, yung mga sige na, ayan na, yan. Ayun. Oh. Oh. Ang may bigas bang Yan, ganyan? ay, minsan ganyan. Oo. Ah. Ilang best ko iba to. Hindi ko makakala. Ah, Oo. Walang mga ginagawa ng gobyerno eh. Kaya ang mga bata eh. Nagsakitan ang mga Masakit ang tiyan tiyan, eh. namin Hindi dito. matunaw ang mga bata itong ganito, may halong plastic. Ah. Ilang ang buhay yan. O, yun lang po. Kami na biktima. Saan kaya makakabili ng bagong bigas? Dapat po sagutin din ito ng Department of Agriculture. Ayan, kasi yan po yung pinapakalat nila, yung daw pong bigas, plastic daw po, peke daw po yung bigas. Ngayon, alamin natin. Siyempre, alamin natin mga kababayan, lumalabas siya mga issue ng peking bigas, tapos sinisisi pa nila si Presidente daw po. Ano daw mga kababayan, kawawa daw po kay PBBM. O ngayon, eto na. Nakakita tayo mga kababayan kasi siyempre kailangan nating hanapin kung saan posibleng nanggagaling yung mga plastic na bigas na yan, kung may katotohanan man yan. So ngayon, ito po yung nakita natin. Ayon po dito mga kababayan sa nakita nating balita, siguro galing to sa GMA News, ikikredit natin sa kanila, at ito po ay nakita natin sa TikTok. Sa Davao City pala mga kababayan ng paggawaan ng plastic na bigas, noodles, at saka daw po pansit mga kababayan. O yan ang sinasabi kong huwag kayong mag-iingay kung ayaw ninyong bumalik sa inyo. Ito, pakinggan natin. Ido. Nakitaan ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng mga gamot at plastic ang naunang nireklamong di umano'y peking bigas sa Davao City. Pero bukod sa sinasabing fake rice, iniimbestigahan na rin ang napaulat na di umano'y peking pansit. May report si Maki Pulido. Sabi dito baka galing sa China, tulad dito sa Italy ang kaibigan ko nakabili ng bigas sa mga Chinese store. Ito nga po sinasabi dito na sa Davao City daw mga kababayan, nakita yung paggawaan ng mga plastic na bigas. Di umano. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa mga butil ng inireklamong peking bigas sa Davao City, 3 kemikal ang nakita. Ang 2 sa mga ito, mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng gamot. Pero ang mas nakababahala, ang isa pang kemikal na kung tawagin ay dibutyl phthalate na ginagamit sa paggawa ng plastic. The studies on dibutyl phthalate is traditionally found in animal studies where it can cause mutagenicity and may cause cancer. But this is not really found in human, but we extrapolated it that it is best avoided. Kasi tandaan nyo mga kababayan na hindi nyo pwedeng isisi sa presidente yung mga ganyang klase po ng gawain. Kasi unang-una may mga kanya-kanya naman pong nakaupo na sekretary. Ano po ng bawat sangay ng ating pamahalaan. Katulad ng agriculture, may mga nakaupo din dyan mga kababayan na sekretary. Ano po, ganun din sa DepEd, ganun din sa DPWH. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, ang dapat ninyo unang pinupuntahan kapag ka nakabili kayo ng peking bigas o yung katulad po nitong pinapakalat ng isang didishet na peking bigas, sana ang una niyang pinuntahan yung pinagbilhan niya. Kung saan niya po binili yung bigas na yon at sabihin niya doon, i-video niya kung maaari, sabihin niya doon na peki yung nabili niyang bigas at kailangan palitan yon ng totoong bigas mga kababayan. Dapat ganun ang una niyang ginawa, hindi yung isisisi niya sa presidente yung pagkakamali din kasi niya yan eh. Hindi niya sinusuri yung binibili niya na bigas mga kababayan. Ako bago ako bumili ng bigas, talagang sinusuri ko muna kung magandang kalidad yung bigas para masarap kainin. So sana yung mga kababayang Pilipino natin, kapag ka nasa ganyan kayong senaryo, much better na bago sana kayo bumili ng bigas mga kababayan, suriin nyo muna. At saka kapag ka nakita nyo na gawa yan sa plastic or di kaya naman palpak yung nabili ninyong bigas, ibalik nyo na lamang kung saan nyo po binili yan. And many countries around the world have slowly been putting measures to limit the level of phthalates in products. Kung saan galing at paano ginawa ang peking bigas, hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Pero iniimbestigahan na raw ito sa Kasi kung titingnan nyo sa Davao City nagsimula yan eh.
Una ng Department of Justice. Bantay sarado na ng National Food Authority ang merkado. Hindi pa rin po tumitigil ang national Saka take note mga kababayan, mukhang panahon pa po ata ito ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, di ba nung pandemic, sino dito nakakaalala mga kababayan? Di ba kung matatandaan po ninyo nung panahon ng pandemic mga kababayan, lumabas din yung issue ng plastic na bigas. At ang presidente ng mga panahon na yon ay walang iba kung hindi itong si dating Pangulong Duterte. Pero ako mga kababayan, sige, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. Baka nga naman hindi ito sa Davao City ginawa. Or di kaya naman baka galing nga ito sa bansang ayaw ko na lang pangalanan mga kababayan, at tawag dito, na-import mga kababayan ng ating bansa o idiniliver dito po sa ating bansa. Kasi nga baka mamaya galing pala po yan sa ibang bansa at doon pala ginawa yan, tapos naibagsak accidentally diyan po sa Davao City at nakain ng iba natin mga kababayan diyan po sa Davao City mga kababayan. Kasi panahon pa po ni Digong yan. Yung issue ng plastic na bigas, panahon pa po ni Digong yan mga kababayan, pinag-uusapan na po yan. Natatandaan ko pa nga noon, saktong pandemic, pumutok yung balitang yan patungkol po sa peking bigas. Sa plastic na bigas. Anyway, ituloy pa po natin. Food Authority sa ating massive intensified day-to-day inspection ng markets, groceries, supermarkets, and iba pa pang mga lugar na kung saan nagbebenta ng bigas. Nilinaw din ng Kasi kung titingnan nyo, sabi dito sa Davao pala pagawaan ng plastic na bigas, noodles at pansit daw mga kababayan. Mga DDS, mga DDLS, ano masasabi nyo? Pero mga kababayan, ako kasi ang komento ko dyan, bigyan natin ng benefit of the doubt. Kasi nga baka mamaya galing pala yan sa ibang bansa, tapos biglang ibinagsak sa Davao City at nakain ng mga kababayang Pilipino po natin doon po sa Davao. Kasi baka mamaya yung mga DD-shit dyan, mag-iyakan na naman at sabihin na bakit laging sinisisi yung Davao City. Kaya nga maliwanag, sa ngayon pa lang, maliwanag na bigyan po natin ng benefit of the doubt yan. Kasi sinasabi na natikman daw o nakain daw ng mga kababayan natin dyan po sa Davao City. And then, kumalat na siguro dito po sa buong Pilipinas. Pero ang katotohanan po kasi dyan, panahon pa po ni Digong pinag-uusapan na po yan. Kaya hindi po natin pipwede na isisi po yan sa ating mahal na presidente kay PBBM. Kasi unang-una, hindi naman po pagkakamali yan ng ating mahal na presidente kasi may mga kanya-kanya pong sekretary ang bawat departamento ng ating gobyerno. So dapat, sagutin din po yan ng Department of Agriculture or ng DA. Anyway, tuloy pa natin. NFA na hindi dapat pagkamalang peking bigas ang corn rice o mais na ginawang hugis bigas. Iron fortified daw ang corn rice kaya maganda sa kalusugan. Sa 50 reklamong natanggap ng NFA tungkol sa umano'y mga peking bigas, ang kaso pa lang sa Davao ang kumpirmado. Kaya wala raw dapat ikabahala ang publiko. Government is on top of this situation, that there is tight coordination between the different agencies. Pero kung may peking bigas sa Davao City, may napapaulat na rin daw na peking noodles sa lungsod. Kwento ng nagreklamo sa City Health Office, tila naging plastic ang anyo ng noodles ng lutuin. Nako. Isinumite na ang sample ng noodles sa Department of Science and Technology para masuri. Bumuo na rin ng grupo ang City Health Office para mag-imbestiga. Ininspeksyon naman ng NFA Davao ang mga bigasan sa lungsod. Kumuha sila ng mga sample ng bigas para alamin kung may peking bigas pa rin nakalulusot sa merkado. Maki Pulido, GMA News. Ayan. Mga kababayan sinasabi na una po palang umusbong yan dyan po sa Davao City. Pati po yung peking noodles at peking pansit mga kababayan. So baka ang nangyari po dyan, na-import ng ating bansa, na i-deliver galing sa ibang bansa, na i-deliver papunta dito, and then ang unang binagsakan yung Davao City kasi doon po nagmula yan. So ngayon, doon naman po sa issue, kasi ang nakalagay nga dito mga kababayan, sa Davao pala daw po ang paggawaan ng plastic na bigas at noodles at pansit daw. Para sa akin mga kababayan, bigyan po natin ng benefit of the doubt yan. Kasi baka nga mamaya, sabihin ng iba, fake news ka naman Jake, wala namang paggawaan ng ganyan sa Davao City, sinisira mo lang yung mga taga Davao City. So kaya nga po ngayon pa lang sinasabi natin, nabigyan natin ng benefit of the doubt. Kasi nga hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga kababayan natin sa Davao City. Ang sa akin lang,
Kaya po natin ipinakita ito for awareness sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi unang-una, hindi naman pwedeng tuwing may mangyayaring ganyan, laging sa presidente, laging kay PBBM ninyo isisisi. Bakit nung panahon ni Digong, walang makapanisi kay Digong doon sa plastic na bigas? Aber, ako nagtatanong lang naman nung panahon ni Digong, pumutok yung issue na yan ng plastic na bigas, pero wala pong nakapanisi kay Digong noon. Walang nakagawa na sisihin si Duterte. Kahit termino ni Duterte nung mga panahon na yon, sakto may pandemic pa. 'Di ba mga kababayan? Kaya nga doon sa mga kababayan Pilipino natin, especially doon sa mga DD-shit, sana naman po lawak-lawakan yung pangunawa ninyo. Napakadali lang naman kasi ng solusyon sa problema nyo. Kung nakabili kayo ng plastic na bigas, ibalik nyo kung saan nyo binili at papalitan nyo ng totoong bigas. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang komento ninyo? Ito para sa kaliwanagan na mga kababayang Pilipino po natin, hindi po natin sinisisi o sinasabi na sa Davao City yung paggawaan ng peking bigas. At tawag dito, at noodles at pansit mga kababayan. Kaya nga lagi natin sinasabi, bigyan natin ng benefit of the doubt. Kasi unfair nga naman yan sa mga kababayan po natin dyan sa Davao City. Uulitin ko mga kababayan, wala pong kasalanan yung mga taga Davao City. Ang may problema dyan yung mga nakaupong politiko na katulad ng mga Duterte. Ano po? Anyway, kayo, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan. Ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa issue na yan.